Para ma-explain sa atin yung kasi kung ilan yung capacity na kaya niyang ano yun. Basahin mo na lang, sir. Joke lang. Tanungin natin kay sir. Opo, dalawang modelo po kasi yan. Ito sir, saan gawa sir? Service din po kami. Pwede kayo mag-spray, pwede kayo mag-fertilizer broadcasting, pwede rin po kayo mag-seeding. Hawak na rin. Per hectare. Po? Per hectare. Depende po sa crop. Ano pong nakakaano? Rice. Rice. I-sprayan po. Pwede na po sa 850 per hectare. 850 per hectare. One hectare, ang isang tao, ilang araw niya ano yan. Kaya ang problema nga, pag ang transpo nila papunta doon. Ano lang po doon, dapat po at least nasa 20 hectares po yung maximum, ay parang minimum. Yes. Kaya ang gagawin niyo po niyan, kakausapin niyo na po yung kapitbahay ko. Dapat po clustered area kayo. Yun, sabay-sabay po natin i-spray. May ginawa na kasi kami yan sa Sorsogon, yung BA. May kinasabi sa cluster, nagpa-spray doon sa yung sa clustering ng hybrid. 20 hectares talaga ang pinaka-ano. Isa po kami sa service provider ng Department of Agriculture. Yung Drone for Rice Voucher program nila, isa po kami service provider. Saan gawa si ano sa hindi ko pa nakita? XAG sa China, sir. Sa China. Ang hindi ko pa nakita sa kanila, yung broadcast ng fertilizer, ang paglalagay ng fertilizer. Yun ang hindi ko pa nakita. Pero yung spray, nakita ko. Yung sa pagsasabog ng abono. Paano nila sinasabog? May ganun eh. May ganun na. Sinabog. Ito po, nakikita niyo po sa video, may sample po kami din ng pagsasabog. Yan po yung spray. Yun ang sa spray. Ayan natin ang malapitan. Yan na yun, yan na ito. Yung P60 po, yung maliit. Ilang litro to sir? Ilang liter yung ano? 30 liters. 30 liters. Tapos ilang oras yung ano yun sir? Yung flying time niya? Nasa 7 to 15 minutes. 7 Depende sa application. 7 to 15 minutes. Pagka fully loaded siya, 7 minutes lang, 10 minutes. So, matatapos siya naman sa hectare yan. Ay, kaya yan na isang hectare. Yan po yung pagsabog ng fertilizer. Ayun, no. Kaya sabog niya yung fertilizer. Eh, yun yung sir, may maliit. Opo. Ito yung malaki. Mas direct sa inyo. Mas Ito sir, magkano ito sir? Yung ganitong malaki, magkano? Ito sir is nasa 1.9. Ito 1.9. Ilang liters to sir? 70. 70 liters. Malaki sir. Malaki. Ang kagandahan dito sir, isang aircraft, tatlong function. Meron ka number 1, mapping. Dati kasi ang ginagamit ng mapping, ibang pang agriculture, iba pang spray, iba pa rin pang mapping. Ito, may camera siya dito. Siya na yung nagmamap. Nagmamap din siya. Nagmamap din siya. So yan yung first function. Second function, spraying. Ito yung spray tank. Dito lumalabas yung spray. So, ang kagandahan dito sa spray, ano yan? Kung gusto mo, ba, maliliit na patak, malaking patak, 60 microns, 400 microns, pwede. Ina-adjust yung microns na yun or yung laki ng patak sa remote control. Remote control. Yung number 3 function, papalitan natin to. Ay, ito na papalitan sir. Ano yung papalitan natin? Yung tawag natin revocast or yung pang-broadcast. So, madali lang sa palitan. Meron siya ditong latch. Ay, ito, ditanggal. Yan. Tapos pag natanggal mo na yan, buhat. Ito mga nasa 48 kilos lang. 48 kilos. Tapos, nililipat sa revocast. Hindi lang namin dinala ngayon, malaki. Hindi ko lang malaki. Mas malaki pa dito yun. Mas malapad. Saan naman ginagamit yun sir? Bukas sa abono naman yan. Abono, palay. So pwede siyang pang saboy ng palay, saboy ng abono. Depende. Pagka yung fertilizer liquid, yung dinedissolve dito. Pero pagka solid, dun sa isa. Dun sa isa. So, 4 na function.
maganda pa dito, napakabilis. As in, comparison natin, compare na lang natin. Sa ibang mga palay. Sa isang hektarya palay, ginagawa ng 2 tao. So, yung 2 tao na yun, tatapusin nila yung pag-spray ng isang hektarya Isang araw. 6 hours. Mabilis yun. Mabilis yun. Depende sa panahon. Ito sir, sa isang hektarya, tatapusin niya to 5 minutes. 5 minutes versus 6. Ano? 5 Ito minutes. masaya doon. Ito kayang-kaya niya ng ano ng 5 minutes, sir. 5 minutes, oo. Ito po masaya doon. Si farmer, magbabayad siya ng 500 pesos per head para mag-spray 2 tao. So 1,000 yun. Ito, normally, sa servicing, pag malapit lang sa amin, ito, per hectare, pwede 750 per hectare. Tapos, ang maganda pa, after ng service mo, nakita mo yung mapa. Dito ang tsura niya. Kaya naman sir, yung mapping siya, diba? Ayun. Kita mo yung mapa. Tapos, sa mapa, pinpoint mo lang dyan, alin yung gusto mong sprayan or alin yung gusto mong isabuyan. Sabuyan. Yan sir, yan yung drone natin. Yan yung flight path niya. Hindi ka nag-drive niya, hindi mo na kailangan itong i-drive. Yung flight path na yan, may AI to na siya bahala Siya nang iikot mag-isa para gano'n. Pati yung mapping, hindi mo na rin kailangan. Ang gagawin mo lang dito, i-set up mo, i-set up mo kung ano yung ipa-map. Pag na-map na, i-set up mo kung ano yung isa-spray yan. So, yeah, point ka lang dyan. Tapos, itong flight path, bawat linya na yan, yan yung daanan ng drone. Okay. Itong blue, tapos na to. So, kaya kung makikita mo, sobrang laki niyan. 2.1 hectares. Nagagawa niya is 2.2 pa lang. Tatapusin niya yan. Every time na naubos ang battery, babalik siya sa home base. Parang 21.1 hectare ang ano niya, sir. Oo. Yung total. Total ng... Pero natatapos niya, 2.2 pa lang. Ito yun, yung blue. Okay. Pag natapos na blue yung kulay ng ano niya. Pag natapos niya, blue na yung lahat. So, nandito yung battery meter, nandito yung number of liters. So, nandun lahat ng information mo. Pag naubos ang laman, babalik siya, lalagyan mo lang ng laman. Ay, automatic na siya ma-detect. Hindi mo rin i-drive. Babalik na siya ng kusa. Kung saan siya naputol, doon siya babalik. Kaya, malaking ginawa ko sa mga farmers natin. Sa mga farmers natin. Malaking ginawa sa farmers natin, mas mabilis. Safe din. Kasi, alam mo naman, pesticides sir. Lason yan. Pero, dahil hindi na masyadong involve yung farmer natin sa pag-spray na talaga binubomba ba, mas magandang option to sir. Pag sa ano sir, pag bumili na ito, kunyari sa 1.9, ano yung mga package nun sir? Lahat na nabagit ko sir kanina na Revocas, Revospray, yung pang dito, mapping. Tapos yung pangsabi ng abono, kasama na lahat yun. Kasama yung abono, kasama yun. Yung Revocas. May extra kang 2 battery. Tapos, meron kang libreng training para sa isang Papalipad ng piloto. May training ka din para sa isang ground crew. Yung ground crew, patulong mo yan na maglalagay ng mga foliar, magpapalit ng baterya, tagalinis, tagaligpit. Yun sir ang mga kasama. So, magandang deal na yun. Kasi may iba sir na dealer, bibili ka ng drone. Pagka kailangan mo naka-licensing, pupunta ka doon. Wala kang katulong. Dito sa amin, sir, parang one-stop shop siya na bili ako ng drone, may tutulong sa akin ng training ng tao ko, may tutulong sa akin sa tao ko na mag-secure ng isang lisensya sa CAAP. Kasi kami rin, sir, ay mag-accredited ng CAAP pagdating sa mga tumutulong. So, yun, sir. Yun ang kagandahan, sir. One-stop shop dito sa sir. Parang ano sir, yung battery niya 4 no, yung may libreng 2. Parang 2 sinasalpak sa isang... Meron. May mga kliyente kami, pinadadagdagan ng baterya kasi yung iba ginagawa na lang negosyo. Yung iba, bibili ng drone. So, servisyon nila yung sarili nila ng farm. Tapos yung kapitbahay nila na gusto rin, charge na lang nila yun. Wala na sila sa usapan nila kung magkano yung rates. So, yun yung sir, yun yung kagandahan nito. Napakagandang sir. Oo nga, malaki. Tapos ilan yung available nyo dito sir na drone? Madami sir. Ngayon sir, sa team namin meron 56 teams na umiikot nagsa-service. Kasi may iba din kaming service na sales and after sales, diba? May team kami, we're 8.
umiikot sila sa mga farmers ng probinsya na kahit walang pambili ng drone, pero gusto nilang magpa-service. Kami na bahala sa drone, kami na bahala sa piloto, sila na bahala sa abono or whatever. So, yun. Yes, sir. Pagka-service, meron kaming team na umiikot sa pamilya. Pag ano naman sir, pag sa mga followers natin sa YouTube, baka may ano po kayo, yung Agridom, ano po ba yung masasabi nyo sa mga farmers na nanonood sir? Siyempre, sir, sa drone kasi, safety, mahirap magkasakit. Siyempre, alam mo naman, maraming pesticide na may pupos na lang cancer, hindi mo mabayaran ng kahit anong investment niya, di ba? Isa pang is yung speed, di ba? Maraming magsasaka, even yung anak nila ayaw nila maging magsasaka kasi mahirap naman talaga, tapos ngayon dahil mahal yung mga farming inputs, mahal ang abono, konti na nakita. Pero dito sir, malaking tipid kasi. Malaking tipid. In fact, last month lang, may spray na yan kami, binalikan namin kasi harvest na nila. Sa Luna, Apayaw. Tinanong namin si farmer, sir, ano po yung nakanagustuhan niyo sa pag-spray natin sa drone? Kasi early this year, saboy kami. Ngayon, harvest na nila. Sabi niya sa akin, sir, nakaitipid po kami ng 12,000 pesos. Talaga sir. Sabi niya, sa bawat hektarya. 28 hectares yung sinabuhay namin. Yung 12,000 plus 28 ang natipid nila. Ano naman sir pala sa kunyari, mag-ano sila na magpa-spray, paano ba yung application para makapunta sa kanila? Ano ba yung mga requirements para makapag-rent sila ng ganito? Meron tayong team. Ipapakilala ko sa iyo si Sir Peds. Si Sir Peds, ito yung namin sa team namin sa Agridom siya in charge sa spraying. So, para dun sa mga farmer na gusto ma-experience yung drone, pero hindi pa nakakapag-isip, bibili pa. Sir Pets, ma-share. Salute sa sir. Paano doon sila makaka-avail ng services? Yung mga services ni Agridom. Pag-drone, tapos wala po. Pwede kayo tumawag sa amin. Ano pong area, sir? Buong Pilipinas, sir, sabihin na natin. Nako-cover naman namin buong Pilipinas. So, actually ngayon, meron kasi programa yung Department of Agriculture, Drone for Rice Voucher Program. So, yung mga farmers na na-identify nila, mga irrigators, lahat ng mga farmers association, may libre kasi silang voucher o libreng services. May binibigay doon sa mga farmers na identify. So, yun. Kami yung nagsaservice. Parang sa mga association, sir. Pagpasok ka kung meron kayong association, pwedeng makipag-usap sa Agridom. Sa Department of Agriculture. Agriculture muna. Tapos, bibigyan nila sila ng voucher. Voucher. Para yung si farmer naman, o kaya si DA naman, invite na nila kami yung magsaservice sa kanila. Paano naman yun nasabi nyo kanina, sir, na minimum of 20 hectares? Paano yun, kunyari? Yung iba kasi private, mga big land owners, mga ganyan, ini-invite din nila kami o kaya magpapaservice na sila sa akin. So yun, tinatawagan nila kami, i-assess muna namin yung lugar, pagka okay naman, yun stay na okay. Kung ano yung gusto nilang services. So hindi lang spraying, pwede rin kami mag-fertilizer, broadcasting, rice seeding, survey, tsaka mapping. Kumbaga, pwede na yun sa ganun. Parang minimum of 20 hectares. Tapos, saan pala yung office nila, sir? Yung main office nila? Yung main office namin is Davao City. Davao City. So, may mga branches na rin po ba? Meron kaming branch sa Visayas, sa Bacolod. Tapos dito sa Luzon, sa Bungabon. Nueva Ecija. Pero nakakalat ngayon yung mga pilots namin. Halos lahat ng region meron. Dito sa Luzon, 1 hanggang 5. Meron kaming team na nakakalat. Sige sir, pag mag-message lang sila sa Agridom na FB page, no? Meron kayo sa Agridom. Meron. Pwede nyo kami makontak sa FB page. Sige sir, maraming salamat sir. Sige.